Ayan si Madam. Hello po, attorney. Good afternoon. Afternoon na, di ba? Hapon na. Ayan, di ba? Ayan din, kasama din natin si Sir Jonathan. Yes. Si Idol Pibos, yung mga lagi natin kasama, mga kababayan ko. So after this kasi pupunta kami sa Liwasang Bonifacio. Doon talaga kami magkasama-sama. Dumaan lang kami dito saglit, mga kababayan ko. Okay, diretso kami ng Liwasang Bonifacio. Yan, wait lang nga, ka-interview natin yan si attorney. Huwag kayo mag-alala. Si attorney. Yan, si attorney, di ba? Attorney po minamahal po. Ayan. Oh, yan. Ay, hello GGR, good morning idol. Maraming salamat Ma'am Victoria. Hello Ma'am Victoria. Hindi, Ma'am Victoria at saka GGR. Dumaan lang kami dito kasi ito talaga, originally talaga nito. Pupunta kami doon sa Liwasang Bonifacio after this. So dumaan lang din sila Sir Jonathan, then Attorney Trixie din. Kasi nga, yung pinaka-original venue talaga ay doon po sa Liwasang Bonifacio. Okay, so doon talaga kami magkasama-sama, no? Kaya dumaan lang po kami dito. Saglit lang naman ito mga kababayan kasi yung Liwasang Bonifacio, mamaya pa yun alas 2. Hello Ma'am Bibis. Ay Ma'am Bibis Lynn. Good morning po. Ayan. Actually yan nga, galing pa kami ng Davao mga kababayan and syempre nagpapasalamat ako kasi pag dating namin dito kahapon lang kami dumating from Davao City. So nakita din po kagad namin na may mga ganap dito. So salamat. Mami Bislin, salamat po. Saglit lang guys, maya-maya interview natin si attorney. Nag-uusap pa sila ni Ninong San. Oh, doon na ako guys, Davao na ako. Hindi, isang buwan na ako doon. So, doon na talaga ako nag-i-stay, idol. Doon na ako nag-i-stay sa Davao. Wala ka na dito? Wala na. Oo, wala na. Salamat Idol Bibislin ha. Salamat po din sa mga nagpakulay dyan sa atin. Salamat sa inyo. Yan, more blessing po para sa inyo. Kalachoche, standby lang kayo saglit kasi maya-maya interview natin si Attorney Trixie mga kababayan. So, standby lang saglit. Okay? So, medyo nagkakaroon pa sila ng talking about Sir Jonathan din and Ma'am Trixie. So, maya-maya interviewin po natin. Kaya standby lang po muna kayo saglit. Ano? Ayan. Salamat po sa ating mga OFW, sa ating mga immigrant. Ayan. Sa lahat po ng mga sulit, tropang Bisaya. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo naiisa-isa dahil nga po sa napakarami po natin ngayon. Basta ang importante, mga kababayan, magkaisa po tayo. Pagka ako'y nag-live ng yung face to face, no, maka-ano ko kayo isa-isa. Gusto kong patahan si Attorney Trixie. Oo. Wait lang ha kasi dumaan lang ito si ma'am. Standby lang kayo saglit ha. Then si Madam Pibos. Opo mga kababayan. And then mga kaibigan natin ayan. So, dumaan lang kami dito kaya standby lang kayo dyan. And then si Madam Pibos. Ayan. Yes, salamat Idol Enrico ha. Thank you. Hello ma'am. Ayan. Pwede ho kayo Okay lang. Ayan. Ma'am, excuse me lang. Ano ho yung inyo kayang inaasahan na babanggitin na naman ni Mr. President sa darating na kanyang suna? Mahirap, wala tayong walang kristal. Pero, alam natin, mag-attempt sila ipakita, kunwari na mayroong growth, mayroong improvement. Ang problema sa mga ganito, mention siya ng statistics. Masasabihin niya, for example, X percentage ang growth sa agricultural sector. Pero, hindi mababago ng kahit anong numero na ihagis niya sa atin yung pakiramdam natin na mataas ang presyo ng pagkain. Hindi niya mababago ng kahit anong numero na binibigay niya yung kalam ng sikmura. So, attempt sila na i-gaslight tayo. Yun naman talaga yung style nila ever since. Masabihin nila, parang sinasabi natin, gutom tayo, nahihirapan kami, we're struggling, Mr. President. Pero ang sasabihin lang niya sa atin, uy, hindi, lumaki yung economy. Diba? Baka mag-attempt pa siyang sabihin, bumaba ang presyo.
Kasi dun sa isang zona niya, halimbawa, zona 1, zona 2, 2023, ang sabi ng presidente, may growth sa agricultural sector. Posibleng totoo yun, kahit maliit na growth. Pero, ano yung epekto nun sa taong bayan? Walang nararamdaman. Meron pa nga siya, pinagyayabang niya, na 1.8 million households in 2022 to 2023 ang nakaranas or naka-benefit sa Kadiwa. 1.8 million families compared to 26 million families. May significant effect ba yun? At ang pagkwenta nila, halimbawa, ng pag-benefit ng mga pamilyang yon sa Kadiwa ay yung pagkwenta nila na nakabili sila sa Kadiwa at least months. So, ang participation ng Kadiwa sa ating ekonomiya, hindi po nagpapababa ng presyo. Hindi yan katulad ng NFA dati. Ang NFA, pag tinirada nila sa palengke, maglalabas sila ng bigas na mas mura, nagko-compete siya dun sa ibang mga nagbebenta. Napipilitan bumaba ang presyo kahit sandali. Wala nang capability ang NFA nun. Niyabang nila sa atin, babaguhin nila yung batas sa NFA sa rice tarification. Hanggang ngayon, wala pa rin, pangako pa rin. Pero, pag niyabang nila, yung Kadiwa, ganito ginawa namin, naglabas kami ng murang bigas. Mas malala this year. Mas malala sa zona this year. Paano i-explain ng Pangulo na ang nilabas ng Kadiwa, yung bulok, yung mabaho, yung ayaw kainin kahit ng aso, na klaseng bigas? Anong klaseng participation yan sa taong bayan? Diba? Anong klaseng epekto yan? Napababa ba ng Kadiwa ang presyo ng bigas? Hindi. Natulungan niya, handout. Parang handout din na pinabayaran mo kahit paano. So, ganun yung buong mentality lately ng ating gobyerno. Parating merong handout, ayuda. Pero alam niyo yung cost ng ayuda? Yung 500 billion na yun. Yung cost niyan, walang programa, walang infrastructure. Nagkatama ang healthcare natin. Yung 89.9 billion na transfer from PhilHealth, hanggang ngayon, di pa rin nila ina-explain. So, ang prediction natin dito sa zona, iga-gaslight lang nila tayo. They will give us all these wonderful statistics. May growth, may ganyan, may impact sa healthcare, subukan niya. Pero, hindi yan nothing is going to change how we feel. Lalong-lalo na yung pakiramdam ng tao na nandito sa baba. Yung taong hindi nila nakikita. Yung tao na pinapaalis ng mga sityo nila. Yung taong tinataguan nila. Hindi natin nararamdaman o nakikita kahit ganong maganda pa ang report ng Pangulo. Ma'am, umaasa pa ba kayo na matutupad yung 20 pesos po na bigas na sabi niya pangarap? O... Alam mo, kahit palay ang sabihin niya 20 pesos, hindi na nga hindi na nga natutupad. Kasi ang sabi ng mga followers namin ng mga magsasaka, 12 pesos na lang ang bili kada kilo ng palay. Anong ibig sabihin nun? Pahirap ng pahirap yung magsasaka, pero ang consumer, mataas pa rin ang bayad sa presyo ng bigas. So, sino yung mayaman? Lahat ng nasa gitna. Sino pinoprotektahan nila? Hindi tayo. Hindi yung masang consumer. Hindi yung magsasaka. Yung traders. Okay lang naman. Kailangan maghanap buhay ng traders. Gets natin yun. Pero yung sila lang yung kumikita at the expense of the consumers and the farmers, ibang usapan yan. Lalong-lalo na, nag-institute pa ng EO62 ang ating Pangulo na inaayos at ginagawang mas efficient ang importation ng lahat ng agricultural products. Ibig sabihin, grabe yung importation natin ng pagkain, pero walang tunay na pangangalaga sa ating mga magsasaka. So kahit sabihin pa ni Pangulo, may growth, mas maraming nailabas ang Kadiwa, hindi pa rin yan nababago. Yung self-rated hunger na sinabi na nilabas na ng Social Weather Station, ang sabi, 58% ng households or families dito sa Pilipinas, ang feeling nila, sila ay mahirap. Feeling nila gutom din sila. So
So, what is the SONA going to change? Nothing. Until maramdaman ng taong bayan yung mga programa ng gobyerno, kahit ano pang sabihin ng Pangulo dyan, do you honestly think it will still matter?